Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang simpleng password para masiguro ang ating seguridad. Sa ngayon ay unti-unti nang pumapasok ang teknolohiya ng biometrics sa ating pang-araw-araw na buhay. Dalawa sa pinaka-popular dito ay ang fingerprint biometrics at ang iris scan. So, alin nga ba ang mas accurate sa dalawa? Ang fingerprint ba or ang iris scan? Ang sagot dyan ay mas nakaka-curious pa kaysa sa inaakala natin. Kung sa pagiging popular, ang fingerprint biometrics ang pinakakilala at pinakamadalas gamitin sa panahong ito, madali lang kunin ang fingerprint gamit ang fingerprint scanner. Ang fingerprint biometrics ay madalas ginagamit sa mga security features ng cellphones, company data, sa mga schools and universities, pagkuha ng mga clearances, tulad ng NBI clearance, criminal identifications, at maging sa law enforcement. At kung pag-uusapan naman ang accuracy rate ng fingerprint recognition, ito ay umaabot na rin sa halos 95% to 99% accuracy. Anyways, para sa kaalaman ng marami, ang bawat tao ay may natatangi at unique na fingerprint patterns na hindi nagkakatulad sa sinumang tao dito sa mundo. Kaya maaasahan talaga ang fingerprint pagdating sa human identification. Pero maaari pa rin itong maapektuhan kapag may sugat, may dumi, pawisin, o masyadong dry ang daliri. At minsan ang mga ito ang nagiging dahilan ng error sa biometrics system. Pero hindi naman ito masyadong nakakaapekto. Anyways, ano naman ang ilang mga advantage at disadvantage ng fingerprint biometric system? Una, mura at mataas ang accuracy rate. Pangalawa, madaling gamitin. Kahit saan, kahit kailan. Pangatlo, unique ang fingerprint ng bawat tao. At pang-apat, ang fingerprint ng tao ay hindi nagbabago. Ang mga ilang disadvantage naman ng mga ito ay: una, sensitive sa dumi or kapag may sugat ang daliri. Pangalawa, pwedeng ma-hack gamit lang ang mga lifted prints. Pangatlo, naaapektuhan ito ng pagtubo ng kalyo. At pang-apat, bumababa ang quality ng fingerprints habang tumatanda. Ngayon tingnan naman natin ang teknolohiya ng iris scan identification system. Ang system na ito ay mas advanced kaysa sa fingerprint biometrics. Sa halip na balat ng daliri, ang mismong mata o ang iris ang sinusuri gamit ang infrared light para mag-record ng identity ng isang tao. Para ulit sa kaalaman ng marami, ang iris ng mata natin ay ang bahaging may kulay. At ito ay naglalaman din ng sobrang unique at naiibang mga patterns at disenyo na parang fingerprints. Gaya ng fingerprints, ang iris patterns ng mata ng tao ay hindi din nagbabago kahit tayo ay tumatanda. At umaabot din ang accuracy nito ng halos 99% accuracy rate. Pero hindi gaya ng fingerprint. Medyo mababa ang errors ng iris scan recognition system lalo na pagdating sa mga controlled environments. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga advantage at disadvantage ng iris scan technology. Ang advantage ng new system identification na ito ay: una, mas stable at hindi nagbabago ang iris ng mata habang tumatanda. Pangalawa, halos imposibleng pekein o gayahin ito. Pangatlo, ito ay contactless and hygienic o hindi na kailangang hawakan ang scanner, kaya mas malinis at ligtas sa mga dumi. At pang-apat, very high accuracy. Mga disadvantage. Una, mas mahal ang teknolohiyang ito compare sa fingerprint system of identification. Pangalawa, kailangan ng specialized cameras at lighting. Pangatlo, pwedeng maapektuhan ng eye diseases ang structure ng mata. At pang-apat, hindi laging gumagana sa lahat ng tao kasi ang ilang tao ay may rare eye conditions, very dark or very light irises o pupils na mahirap i-detect kaya pwedeng bumaba ang scanning accuracy. Kung tutuusin, halos magkapareho lang ang antas ng accuracy ng fingerprint at iris scan. Ang pangunahing pinagkaiba lang nila ay nasa praktikalidad. Kung sa mas mura, mas mabilis at madaling gamitin ang fingerprint biometrics. Samantalang ang iris scan ay medyo mahal at kadalasang ginagamit lamang sa limitadong mga lugar na nangangailangan ng pinakamataas na antas ng seguridad tulad ng airport, border control, at military facilities. Sa kasalukuyan, ang pinaka-accessible na paggamit ng iris scanning na libre sa ating bansa ay sa pagkuha pa lang ng national ID. Anyways, ang dalawang system of identification na ito ay parehong maaasahan. Kaya ang tanong na dapat itanong ay hindi
alin ba ang mas accurate sa dalawa, kundi alin ba ang mas recommended gamitin ng lahat. Kung sa pang-araw-araw na gamit ang pag-uusapan, ang fingerprint ang pinaka-recommended at practical. Ngunit kung maximum security ang usapan, ang iris scan ang mas recommended. Sa palagay niyo mga mammoth sir, kung kayo ang tatanungin, ano ang mas recommended sa dalawa? Fingerprint ba or ang iris scan technology? Share nyo naman dyan sa comment box ang inyong opinion tungkol sa topic na ito. At dito na po matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.